Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 225 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit tinawag si Jesus na firstborn of pangalan. At ang Bible verse at ang topic po natin ngayon ay primogeniture law. Sabi po dito yung concept na primogeniture law in biblical times. Primogeniture referred to the right of the firstborn son to inherit leadership, authority, and a double portion of the family estate. While this practice was rooted in human tradition, it ultimately pointed forward to Christ, the true and ultimate firstborn. In him, God's inheritance is not given by bloodline or human merit, but by grace. Jesus, as a firstborn over all creation, over the dead, and over God's redeemed family, secures for us an eternal inheritance that far surpasses earthly possessions. At ang Bible verse natin matagpuan sa Colossians chapter 1 verse 5, the supremacy of the Son of God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Si Kristo ang pangunahin sa lahat ng bagay. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. At ang teachings natin ngayon ay number 1, ruler. Jesus is the firstborn over creation. Ito po. Si Jesus Christ, siya talaga yung pinakaunang unang nilikha. Siya yung una sa lahat, bago tong creation, bago tong mundo, even bago tayo. Diba, bago yung mga tao, bago yung mga propeta, or anything, siya talaga lahat. Kaya sinasabi siyang firstborn. And number 2 po, rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. Ito pa, rescuer. Si Jesus Christ, siya yung firstborn na galing sa kamatayan. Rescuer, from the word rescuer, diba, kasi parang yun tayo, nung niligtas niya tayo sa krus na Kalbaryo, yung yung nagsakripisyo siya, namatay siya, at tabuhay muli siya after 3 days, diba? Kaya siguro tinawag siya ng rescuer dito. Jesus is the firstborn from the dead. And number 3 po, redeemer. Jesus is the firstborn over his family. Ito po, redeemer. Ang ating Panginoon, si Jesus po, siya po yung firstborn sa kanilang pamilya. Diba tayo nga may kuya, may ate, ganun. Siya kasi wala naman siyang kapatid na binabanggit dun sa Biblia, kundi siya lang naman mag-isa yung nag-iisang anak. And the application naman po, paano ito apply sa ating buhay, number 1, rule with Christ over creation. Ito po, makiisa po tayo sa ating kay Jesus Christ, manalig tayo doon, sabay natin kaya sa creation na ginawa na. Kung yung sa creation, diba, iniingatan natin, dapat iniingatan din natin yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoon. Kailangan palalimin natin ito at make sure na sa lahat ng relasyon na meron tayo, ang pinaka-importante talaga yung relasyon natin kay Jesus Christ. And number 2 po, reflect the newness of life in Christ. Ito po, para iano natin na ito, pag bulay-bulayan natin yung buhay natin, kung dapat nag-reflect tayo kung may changes na ba simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, simula nung dineclare natin sa ating sarili, sa ating buhay na si Jesus Christ ay ang ating Panginoon at siya sumusunod natin. Parang i-reflect natin yung sarili po natin kung may pagbabago na ba, diba? Maganda rin yun para inaano natin kung diba lagi nga sinasabi na malayo malayo na pero malayo pa, pero at least may progress tayong nagagawa. And number 3 po, resemble the character of our eldest brother. Ito po kayo, diba, kayo nang pagit kayo ni Pastor Russell na, oo, kasi guilty ako dun yung bilang Katolik, diba, parang tawag namin natin Papa Jesus ganun, pero hindi pala, kasi siya yung kapatid natin sa Ama, diba. Pag nawala siyang Papa Jesus, edi lolo na natin yung Ama, diba, hindi naman pala ganun. Siya pala ay kapatid natin sa pamamagitan ng ating Panginoon, na siyang tayo tawag dito na inadapt tayo, diba? Kaya kailangan nire-resemble natin, kailangan ipapamuhay natin yung ugali, yung characteristic na meron yung
kapatid natin. Kasi diba, pag may kapatid tayong panganay, tapos parang, diba, pag hindi natin maiwasan na ipag-compare tayo. Kunyari, kuya mo ganito ganyan, ate mo ganito ganyan. Kaya, kailangan na resemble natin at guide natin yung character ng ating Panginoon sa araw-araw natin pong buhay. Nung nagkatawan tao siya, diba, pinakita niya sa atin kung paano maging tao. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag po natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.